This is how you can price your services wisely as a freelancer. And hindi dito yung iniisip mo na basic pricing lang. Ganito mag-pricing yung mga negosyante katulad nila Jordan Belfort, Iman Gatsi, and Jamie Brindle. Noong natuto na ako mag-provide ng services ko, marunong na ako maghanap ng clients, and alam ko na yung target market ko, may problema na naman ulit ako. Hindi ko alam kung paano mag-pricing ng services ko. Kaya, paano gagawin mo kapag ganun? Isa sa mga pwede mong gawin is yung power of tweaking. And applicable to kapag alam mo na yung average rate or yung service rate ng niche mo. And ang gagawin mo dito is kapag nag-o-offer ka, tataasan mo yung actual average rate mo ng tama lang. Para if ever man na mag-object si prospect client mo is pwede mo sabihin na bababaan mo yung rate mo once na nag-desisyon siya ngayon. Kasi action-based offer ka and pinapahalagaan mo yung mga client mo na eager mag-grow talaga. Ang nagawa mo dun is unconsciously mo na paramdam sa kanya yung urgency of acting now kasi pwede siyang mawalan ng opportunity na makatrabaho yung may pahalaga talaga sa clients and you offer mo na mas magiging mura nga. Ang next naman is yung rate range. Ang gagawin mo dun is sasabihin mo sa prospect client mo na ang rate range mo is from X to Y. For example, my rate range is ranging from $40 to $80 per short form video and the quality of the edit will vary depending on how much you will give. Matik, na-instill mo na ulit sa kanya unconsciously na so bawal na yung $40 kasi pangit yun yung lowest quality. So meaning, we need to choose from $60 to $80 para nandun ako sa average and yung highest quality output. And yun yung diskarte na pwede mong gawin para sila mismo yung nagde-decide or nagte-take action para sa business nila without you na nagmumukhang mapilit or pushy sa offer mo. I'm Chervin Samson. Follow for more.